nabanggit mo kanina yung tungkol sa mga kapahayagan ng lola mo tungkol sa iyo. Ano ba yung mga sinasabi ng lola mo na parang may kaugnayan nito tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong may kinalaman sa Ark of the Covenant? Ano? Okay, sige. So, ang ano po, sabi ng lola ko dati, bata pa lang ako. Sabi Mm. niya, dahil inapi-api na po ako, sabi ng lola ko, huwag kang gaganti dahil ikaw ay pinakamahalaga Oo. sa lahat Oo. sa kanila. Oo. Kaya huwag kang gaganti kasi ikaw ay pinakamahalaga. Oo. Sabi ang lola ko, dahil sabi niya, mayaman daw ako pero Oo. wala naman po ako nakikitang kayamanan. Oo. Sabi ko, bakit kaya gano'n? Oo. So, hanggang sa dumating po yung panahon na yung nga po, ang dami ko na pong pinagdaanan. Mm. No, Oo. hanggang sa tinawag ako ng Panginoon. Some 10 years, ngayon ko lang po na ano yung sinasabi ng lola ko na pinakamahalaga daw po ako. Mm. Minsan, wag daw akong gaganti pero ano po, hindi ko po piyanghawakan po yun. Kundi, Oo. nung lumaki na po ako, nagbinata na ako, gumanti na ako sa mga taong umapi sa akin. Oo. So, hindi ko po alam na sa isang katulad ko na walang pinag-aralan, Oo. bigla akong tatawagin ng Panginoon na ganito. Oo. 10 years na po ako sa servisyo sa Panginoon. Ngayon ko lang po na pagtanto-tanto na kung po ng Panginoon yung sabi ng lola ko, pinakamahalaga. Oo. At hindi ko rin po alam na gano'n. Ang dami ko rin katanungan, Pastor, na yung sinasabi na yung pinakamahalaga. At saka yung pong Out of the Covenant na yan, pinakita na po sa akin ng Panginoon. Hanggang ngayon ako po ang pinagbabantay. Oo. Nagtanong din po ako sa Panginoon kung bakit. Oo. Sabi ko bakit ako nakakita doon sa kailalim-laliman ng lupa. Ako po yung nakakita. Hanggang ngayon nakikita ko na kung paano po iingatan ng Ark of the Covenant. Oo. Alam ko kung may papasok na hindi magandang gawa ni Satan, nalalaman ko po yun bilang tapos nabanggit nga po ninyo so sa pagre-research po ng isang nagre-research na na nurid-nurid na nagbabantay sa Ark of the Covenant. Doon ko po ngayon na-realize na doon sa ano ng Panginoon, kaya nagtatanong ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, bakit ako pa ang pinag-aano mo rito? So, ngayon ko lang po ngayon lang po lahat ng katanungan ko lumabas. Ngayon lang. Nang pag-uusapan natin. So, tataka ako, basta bakit yan? Ako paano yung walang pinag-aralan, nurid na talagang na ako pa pinagbabantay dyan. Sino ako, makasalanan ako. So, wala akong makasalanan, basta. Oo. Wala po akong dapat sa Panginoon na dapat ako pagbabantayin. Oo. Kung hindi naalala ko lang ang sabi ng Panginoon, ako po yung naiiba sa lahat na talagang ako po talaga yung pinakamahalaga raw. So, sabi ko, yun, natatutanto ko pa sir na talagang wala na po akong ibang sa Panginoon, hindi na po ako magtatanong dahil na lahat natugunan. Oo, kasi nung nung araw na yon, natutulog ako sa bahay nila Brother Dave. Biglang dumating si Pastor Sakdal nung gabi. Then, syempre, konting kwentuhan, kinabukasan, ay nagkabanggitan kami tungkol sa mga pangitain hanggang sa nabanggit ko nga yung Ark of the Covenant. And laking gulat ko, may kwento si Pastor Sakdal tungkol sa isang pastor na nagre-research na ang pagkakabanggit niya yung kinikwento ko tungkol sa Ark of the Covenant siyang-siya. Kaya iniisip ko ngayon, nagkita na ba kaya itong nagkita na kaya, inisip ko tuloy na nagkita na kaya kayo nung pastor na binabanggit ni Pastor Sakdal. Ayan. Kaya nagugulat ako sa pagkabigla ni Pastor Sakdal, bakit gano'n na lang yung katuwaan niya. Kaya nabanggit niya tuloy na iniisip niya yung kalagayan ko, yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Kasi bakit daw ipinababatid sa akin ng Panginoon yung mga ganong bagay. Ako naman, ano naman ang puntutusin ng role ko dyan, samantalang nagkakwentuhan lang naman tayo. O, di ba? So, kaya sana nandito si Pastor Sakdal.
Di ba? Oo. Kaya mas maganda po kung may ano po natin sa mga kapatid natin to na mga dugong bughaw na may ano natin sa kanila para mas mabilis yung ano, hindi na sila maghirap. Oo. Hindi matulungan po natin sila sa pamagitan po nito. Alam po na ito gagamitin ng Panginoon para maiangat po sila sa buhay na hindi sila babaliwalain ng tao, kundi bagko sa dadayuhin pa sila ng gusto kasi tungkol po dito sa the covenant dahil nasa dugong bugaw po yung pangangalaga nito. Oo. Kaya Oo. kailangan po natin may ano po sa kanila ito. Oo. Hindi na po maliitin ang mga dugong bugaw. Okay. Bagkus na iangat po sila. Eh ngayon, nabanggit mo na itong Pangasinan ay sakop ng sakop ng probinsya Maharlika. Ba't mo nabanggit yon? Yung po ang kapahayagan po sa akin ng Diyos. Oo, maski ako, matagal na ako sa Kailungutan, minsan ako nakakita ng research na itong, batay do sa research ni Attorney Blumentritt, ito ay, kung di ako nagkakamali, ang Pangasinan nga, ay bahagi ng probinsya Maharlika. Ngayon, binabanggit mo rin na ito ay bahagi din ng probinsya Maharlika. Ngayon, kaya ang tanong ko, paano mo nalaman? Sa Panginoon po nagsabi nito, hindi po ako, kasi kung akin lang, hindi ko po alam. Hindi po rin ako nagre-research, kundi ang Panginoon mismo ang nagsabi. Oo nga, kilala nga kita eh. Ako ngayon, pag-usapan naman natin itong kinalalagyan ng Ark of the Covenant. Kasi ang sinasabi ng researcher, nandun sa Sierra Madre. Wala po doon. Oh. Mula po sa Baguio, mayroon pong daanan dyan na tinuro sa akin ng Panginoon. Oo. Mayroon pong isang daanan dyan, nasa bundok po yan. Sa Kondin po, doon po sa Aurora, mayroon din po dyan. Dyan po mag-umpisa para pasukin po yung ng Ark of the Covenant. Kaso mahirapan po tayo kung bubungkalin po lahat. Ang mangyayari po nito, may babahagi ko lang po sa mga kapatid na mga dugong bugaw. As in, mapapalabas po lang natin ang Ark of the Covenant pamagitan po ng prayer. Maging totoo lang po tayo sa Panginoon. Dahil kung sa mga mananalangin at mayroon pong hindi totoo, malalaman po ng Panginoon na mahirapan po tayo. Okay. Kaya sa pagdating po ng panahon bago dumating ang Panginoon, malalaman din po naman natin kung darating ng Panginoon, malapit na talagang dumating ang Panginoon. Alam din po natin yan na end of the world malapit na rin. Talaga. So, nawa tayong mga dugong bughaw, ang mga dugong bughaw, kasi po nakasalalay po sa kanila ang Ark of the Covenant, kasi sila po talaga ang pinaka malapit sa Panginoon na talagang little Israelita po kasi sila. Little Israelita. Yung po ang sa akin ng Panginoon, mahal niya ang mga dugong bughaw. Kaya po magbalik loob na lahat sa Panginoon. Encourage ko lang po para po, kasi nasa kamay po ng dugong bughaw ang pagpapalabas sa Ark of the Covenant. Ito yung tinutukoy mo, yung mga ilungot. Ang ilungot po. Oo. So hindi ko po sinasabing po ako, pero nagtataka rin po ako sa sarili ko bakit. Isa ako sa mga tinawag ng Panginoon para pangalagaan po ito. Kaya encourage ko lang po sa mga kapatid na to, maging totoo sila. Wag po silang mag-isip na hindi maganda sa Panginoon. Alam ng Panginoon 'yan. Tapos pagka mapapalabas po natin ng Ark of the Covenant sa pamamagitan ng prayer. Prayer, okay. So, pause muna tayo.